Halos isang buwan na ang lumipas simula nang magsimula ang digmaan. Kumusta na kami dito sa Israel? Tanong mo? Salamat sa pagtatanong. Mabuti naman kami. Alam ko nakakagulat yon sa iba. Paano? Tanungin nyo, nangyari yon. May sirena, misil, alerto, silungan, pagsabog at mga nasawi at nasugatan. Paano mo masasabing ayos lang kayo? Hindi yon normal. Tama, hindi talaga normal yon para sa inyo. Pero para sa amin, parang pamilyar na yon. Marami na kaming pinagdaanan. May nakita kaming mga bagay na hindi ninyo mapapaniwalaan. At hindi ito mga barkong pandigma na nasusunog sa Orion. Makakakita ka ng mga bagay na hindi ninyo aakalain. Nakita na namin ang tunay na kasamaan sa totoong buhay. Ilang taon na kaming ina-take nito. Makinig ka, hindi madali ito, pero kung titingnan ng alternatibo at mga pinagdaanan natin, ayos na tayo. Matatag tayo, nakatutok tayo, determinado tayo, malakas tayo. Tayo yon. Oo, tumutunog ang mga sirena kahit kailan. Nakakainis. Pero tumatakbo pa rin tayo sa mga silungan. Oo, sarado ang negosyo. Sa bahay ang mga bata at Zoom na ang klase. Ang mga anak, asawa at kapatid natin ay tinawag maglingkod. Ang nakasanayan ay nababago sa mga paraang di dapat tanggapin ng anumang bansa. Pero heto ang totoo. Tuloy pa rin ang buhay. Nagtratrabaho ang mga tao, tumitambay sa mga cafe, namimili para sa holidays at tumatawa. Isa ito sa matagal ng kalakasan ng mga Hudyo. Ngayon, habang nire-record namin ang episode na yung Webes, 7, 8 o 9 na alarma na. Pero sino ba ang nagbibilang? Ibinahagi ng kaibigan kong si Dr. Eitan Laseri ang larawang ito ng mga lugar ng alerto habang binabate ang mga kaibigan ng magandang umaga. Bahagi yan ng kung paano nagtutulungan ng mga tao. May mga ikinakasal, nagkakaanak at nagdiriwang ng bar mitzvah, ngunit lahat ay may limitasyon at restriksyon sa pagtitipon. Lagi pa rin tayong nagtatalo sa politika. Hindi tayo Israeli kung hindi ganito. Nagreklamo tayo tungkol sa trapiko, kahit na hindi naman ganun karami nitong mga nakaraang araw. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang panrehiyong digmaan ang nagaganap sa paligid natin dahil naiintindihan natin kung ano ang nakataya. Matagal tayong namuhay sa terorismo ng mga Arabo, pambobomba ng suicide bomber at terorismo mula sa mga proxy ng Iran sa paulit-ulit na pagpapaputok ng mga misil. Minsan tinutugunan, minsan pinipigilan. Pagkatapos ay dumating ang trauma ng ika-7 ng Oktubre. Alam natin ang mangyayari kung di natin haharapin ang banta. Alam natin ang pakiramdam ng mga Hudyong hinahabol at walang magawa. Hindi ito kwento ng ninuno, kundi mismong ating naranasan. Hindi na tayo babalik doon. Gusto naming tuldukan na ito ng tuluyan. Kaya oo, alerto kami. Nag-aalala kami. Minsan napapagod, pero hindi kami wasa. Malayong malayo pa. Panurin mo si Dudo Azran mula Dimona. Bumalik siya para hanapin ang singsing sa kasal ng asawa niya sa guho ng kanilang bahay. Ang kanyang anak na lalaki at babae, sa totoo lang, ay mga nakaligtas sa mga karumaldumal na nangyari sa masaker sa Nova Music Festival noong ika-7 ng Oktubre. Oo, may mga eksena ring ganito, gaya ng nakikita sa larawang kuha ni Avishad Sha'ar Yeshuv sa Tel Aviv. Paglapit mo, makikita mong hinaharap ng mga Israeli ang kanilang mga pagsubok. At kahit naligtas, may mga maliliit na paalala pa rin ng mga panganib. Mataas ang aming moral dahil alam namin kung sino kami. Kami ay inapo ng mga Hudyong laging inuusig saan man magpunta. Mga Hudyo na walang hukbo, masisilungan, Iron Dome, o estadong magpoprotekta sa kanila. Walang nagpoprotesta sa mga kalsada ng mundo para sa kanila. Ngayon, kumpleto na lahat ng kailangan natin. Sobra pa. Nakabalik na tayo ngayon sa bansang ipinagdasal ng maraming salinlahi ng ating bayan. Kaya kapag tinanong mo, kamusta ka na? Sinasabi kong kami ay nagpapasalamat. Ipinagmamalaki namin. Alam namin ang hirap, pero alam din namin ang pribilehiyo. Ang pribilehiyo na maprotektahan ng aming mga pamilya, ang aming mga tahanan, ang aming kinabukasan. Ang saya ng mabuhay sa lupain ng Israel. Hindi lang ako ang nagsasabi nito. May ebidensyang nagpapatunay dito. Ayon sa pinakabagong World Happiness Report, ang ulat na sinusuportahan ng UN na sumusubaybay kung paano tinatayan ng mga tao ang kanilang buhay, ang Israel ay pumuwesto bilang ika-8 pinakamasayang bansa sa mundo. Ika-8. Habang tinutugunan natin ang mga isyong ito, mas kamangha-mangha pa, ang mga batang Israeli na wala pang 25 ay ika-3 sa pinakamasaya sa mundo. Pangatlo, sa gitna ng isang digmaan.
Ang parehong grupo sa Estados Unidos halimbawa ay nasa ika-60 na pwesto. Ganyan din kababa ang ranggo ng parehong age group sa ibang bansa sa kanluran. Paano mo ipapaliwanag na kahit may mga sirena, silungan, trauma at kawalang tatagang bansa, isa pa rin ang mga kabataan natin sa pinaka-optimistiko sa mundo? Madali lang. Maipaliwanag mo yan kapag naunawaan mo kung sino tayo. Ang kaligayahan dito ay hindi tungkol sa kaginhawaan. Hindi ito tungkol sa kabataang nagsasakripisyo para sa mga hindi totoong issue. Mga krisis sa klima, maling paniniwala sa kasarian, at peking genocide gaya ng ginagawa ng ilang sosyal na aktivista sa kanluran. Para sa kabataan, ito ay tungkol sa layunin, pagkakakilanlan, pananampalataya at paniniwalang ang hinaharap ay dapat ipaglaban. Pati mga mananaliksik ay umaamin na ang katatagan ng Israel ay galing sa mas malalim na kultura ng pagkakaisa, magkakaparehong pagkakakilanlan, damdaming magkakasama at paniniwalang may kinabukasan dito ang mga anak natin. Makikita mo ito sa silungan. Lagi kang tumatakbo pababa kapag may missile alert at kahit paano mainit ang samahan. Nagbibiruan at nag-eengganyahan ang mga tao. Yung mga kapitbahay na dati, di mo halos kakilala, parang pamilya mo na ngayon. Hindi kami nagbubulag-bulagan o nagkukunwari. Wala kaming ilusyon. Ganito ang tunay na katatagan. Kung wala lang grupo ng reklamador na kaliwang talunan na nagpapababa ng average, baka tayo na ang pinakamasayang bansa sa mundo. Pero ang punto ay ito, kahit na may matinding pagsubok, kahit na nasa gitna ng panganib, kahit na mabigat ang dinaranas dahil sa digmaan, nananatiling isa ang mga Israeli sa pinakamasaya, pinaka-optimistiko at pinaka-desidido ng mga tao sa mundo. Alam namin kung bakit kami narito at ano ang ipinaglalaban namin. Pero may isang bagay na bumabagabag sa amin kapag naririnig namin ang mga ganitong bagay. Bakit ginagawa ito ng Israel? Bakit sa Gaza? Bakit Lebanon? Bakit Syria? Bakit Iran? Bakit na naman sa Lebanon? Bakit hindi na lang tapusin ang lahat? Magkaroon ng tigil putukan at wakasan ng karahasan? Bakit? May isa rin akong bakit para sa'yo. Bakit mo kami hinihilingang gawin yon? Dahil naranasan na namin ito dati. Ginawa na namin ang lahat ng sinabi sa amin na kailangan namin gawin para sa kapayapaan. Lahat. Sinabi nun na kapag kinilala namin ang PLO, magkakaroon ng kapayapaan. Kung isusuko ang teritoryo, magkakaroon ng kapayapaan. Kung umatras kami sa Lebanon o Gaza o tumigil sa konstruksyon sa Judea at Samaria, magkakaroon ng kapayapaan. O sige, kinilala namin ang PLO. Nagbigay kami ng teritoryo at umatras mula sa Lebanon at Gaza. Lumagda kami ng kasunduan, nagbigay ng konsesyon, nagtiwala sa tagapamagitan at nakinig sa internasyonal na komunidad. Ginawa namin lahat, ibinigay ang bawat konsesyong ipinangakong magdadala ng kapayapaan. Anong nangyari? Nasaan ang kapayapaan? Nasaan ang kapayapaan? Nagkaroon ba talaga nito? Ano ang ginawa ng kabilang panig sa kapayapaan? Ginamit nila ito para ipawalang bisa ang pag-iral ng Israel. Ang ating karapatang umiral. Ang ating kahandaang makipagkompromiso ay nakita bilang pag-amin na wala tayong mga karapatan o pag-aangkin. 2,000 taon ng kasaysayan ang nabura. Nakita ito ng kabilang panig bilang kahinaan na sinamantala nila para magtayo ng estrukturang terorista, magpuslit ng armas, maghukay ng lagusan, magsanay ng milisya at palibutan tayo ng isang singsing ng apoy. Tinanggap nila ang iniaalok nating pakikipagkapayapaan at ginamit yon para kalabitin ang gatilyo. Ang Oktubre 7 ay hindi ang mismong tunggalian. Ang Oktubre 7 ay panimula lamang sa kung ano ang pinaplano ng Iran. Ang pangunahing plano na hayagang pinaplano ng Iran para sa 2,040 ay ang ganap na pagwasak sa Israel. At hindi nila ito itinago. Sa Tehran, sa isang plaza na tinatawag na parang Palestina, may isang higanteng digital na orasan na nagbibilang ng mga araw hanggang sa paglipol ng Israel. Hindi bilang talinghaga, kundi literal talaga. Isang pagbibilang paatras papunta sa aming pagkalipol ayon sa propesya ni Khamenei noong 2015 na mawawala ang estadong Hudyo sa loob ng 25 taon. Wala na siya ngayon, sa totoo lang. Tayo, nandito pa. Kaya isipin mo yon. Isang rehimen na may mga balistikong misayel, ambisyong nuklear at pandaigdigang teroristang network na hayagang nagbibilang ng araw para sa iyong pagkawasak. Maghihintay ka ba? Magtitiwala ka ba sa internasyonal na komunidad? Ipagkakatiwala mo ba ang kinabukasan ng mga anak mo sa mga diplomat?
Yung mga hindi napigilan ng Iran sa pagsisinungaling tungkol sa programang nuclear nito, programang misil nito, mga teroristang proxy nito, o mga layuning makapaglipol lahi. Sinubukan naming magtimpi. Sinubukan naming ang pagtitimpi. Sinubukan naming ang tigil putukan. Sinubukan naming ang mga hakbang para bumuo ng tiwala. Sinubukan naming pamahalaan ang sigalo. Sinubukan naming pababain ang tensyon. Nakipagtulungan kami sa mga pandaigdigang ahensya at internasyonal na pangako. Sa bawat pagkakataon, dugo ng Israeli ang kabayaran. Hindi na namin uulitin yon. Tinatanggal namin ang terorismo sa Gaza, winawasak ang banta sa Lebanon, at sinisira ang mga pasilidad sa Syria. Pinupuntirya namin ang pinagmumulan sa Iran. Tinututulan namin ang pagiging normal ng karahasan sa amin. Tinatanggihan naming mamuhay na parang laging may taning ang oras namin. Hindi ito paghihiganti o galit. Para ito sa kaligtasan at linaw. Ito ang sandali na ang isang bansang 2,000 taon ng hinahabol ay sa wakas nagsasabing na ang hindi na mauulit ay hindi lang slogan kundi patakaran. Sa mga may problema o ayaw dito, kumuha na lang kayo ng numero at pumili sa likod ng digital na orasan sa Tehran o isaksak nyo na lang yan sa baga nyo dahil hindi na kami naghihintay ng pahintulot para mabuhay. Tulad ng nabanggit ko, ang digmaan na pinlano ng Iran ay napaaga ng Hamas sa Gaza. Ang mga Arabo sa Gaza ay may kalayaan mula sa okupasyon ng Israel, sariling pamahalaan, bilyong tulong mula sa ibang bansa, bukas na hangganan sa Ehipto, industrial na sona, proyektong pang-agrikultura, at totoong pagkakataon na bumuo ng kinabukasan. Nagsininungaling sila tungkol sa kanilang kalagayan at sa gawa-gawang kwento tungkol sa Palestina, tinawag pa itong open air na bilangguan mga 2 o 3 taon na ang nakalipas. Pero ngayon nagdadalamhati sila sa pagkawala. Imbes na ayusin ang buhay nila, ginugol nila ang oras sa pagsira sa buhay namin at hindi nag-invest sa paaralan o ospital. Nag-invest sila sa mga rocket, lagusan, mga milisya at sa indoktrinasyon. Binuo nila ang lipunan batay sa paniniwalang mas mahalaga ang pagpatay sa mga Hudyo kaysa sa pag-unlad ng sarili nilang mamamayan. At ang resulta ay ang nakikita mo ngayon. Nakita na ito ng kasaysayan dati pa. Ito ay hindi Dresden o Berlin o Hiroshima o Nagasaki. May mga lungsod na nawasak hindi dahil nararapat yon sa kanilang mga sibilyan, kundi sa malalaking pagkakamali ng kanilang mga pinuno na nagdulot ng kapahamakan sa sarili nilang tao. At tinahak din ng Gaza ang parehong landas. Noong Oktubre, 7 sinalakay nila at pinatay ang 1,200 Israeli, pinakamalaking massacre ng mga Hudyo mula pa noong Holocaust. Dinukot nila ang mga pamilya, sinunog ang mga bahay at ipinagdiwang ang lahat ng ito. Na-offend pa sila dahil hindi namin idinalang ang kanilang pronoun at dahil gumanti ng buong puwersa ang Israel, isang soberanong bansang kayang ipagtanggol ang sarili. Linawin ko lang, ang Israel ngayon ay hindi na ang Israel ng 1,948 o ng 1,967 o kahit ng 2,006. Mas malakas kami, mas may kakayahan, mas nagkakaisa at talagang hindi na kami papayag na muling mabuhay sa ilalim ng banta ng ganap na paglipol. Parang nakakalimutan ng iba ang bigat ng sitwasyon. 8 milyon ang Hudyo sa Israel. May mahigit 1 bilyong Muslim sa mundo at halos kalahating bilyong Arabo sa rehiyong ito. Ngayon, kontrolado na ng Israel ang himpapawid mula Mediterranean hanggang Gulf of Hormuz. Ang pakikipag-away sa amin ay naging isang napakalaking pagkakamali. Ang natitira na lang sa kanila ngayon ay ang mga tangga na nag-iiwan ng walang kwentang komento sa social media o dito sa comment section o yung umaatake sa mga walang kalaban-labang Hudyo sa buong mundo o ginagawang tapunan ng basura ang New York City tulad ng mga lugar na pinagtakbuhan nila. Wala silang interes sa kapayapaan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ilang buwan lang ang nakalipas, nagkasundo tayo sa tigil-digmaan sa kanila. Sa ilalim ng 20 puntong kasunduan ni Trump kung saan sinabi natin na, mula ngayon, iiwasan na naming makialam hanggat maaari. Iyan ang pinakamabuti para sa lahat. Inanunsyo nila ngayong linggo na kahit saan o gaano kalayo tayo pumunta, hahabulin pa rin nila tayo at ang huli nating makikita ay ang kanilang mga talim. Hindi man eksakto, pero iyon ang gusto nilang iparating. Malinaw na sinabi ng Hamas na itutuloy nila ang kanilang nasimulan noong Oktubre 7. Malalaman nila na mula ilog hanggang dagat, wala nang matitira sa kanila na makikita pa. At ngayon, dalang pag-unawa kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa, pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan.
Magkakaugnay ang mga nangyayari sa Gaza, Lebanon, Syria at Iran. Sila ay bahagi ng isang malinaw na estratehiyang hinubog ng ating mga pinagdaanan. Lahat ng natutunan natin at mga ayaw na maulit. Tara talakayin natin ang mga pinakabagong pangyayari. Ang pangunahing kaganapan, syempre, ay ang Iran. Ayon sa ulat ng Iranian state media, tinanggihan ng Iran ang 15 puntong plano ng Amerika at naglatag ng sarili nilang kondisyon. Sabi ng Iranian outlet, sobra ang panukala ng US at ayon sa kanila, matatapos ang Iran ng digmaan kapag pinili nito at tanging kung matutugunan ang mga kondisyon nito. Hindi papayag ang Iran na si Trump ang magtakda ng schedule. Habang ipinadala ng US si Pangalawang Pangulo J.D. Vance para mamuno sa negosasyon sa Pakistan, naglatag ang Iran ng 5 kondisyon para tapusin ang labanan. Naglalatag sila ng mga hinihingi nila. Ititigil ang lahat ng pag-atake at mga pagpaslang sa mga partikular na tao. Tiyak na garantiya na hindi na mauulit ang digmaan. Garantisadong bayad sa pinsalang inaangkin ng Iran. Ganap na pagtatapos ng digmaan sa lahat ng panig, pati laban sa mga kaalyado ng Iran. Pagkilala sa soberanya ng Iran sa kipot ng Hormuz bilang kanilang likas at legal na karapatan. Matigas nilang hiniling na itigil ng Israel ang mga aksyon laban sa Hezbollah. Sa mismong larangan ng labanan, nagpapatuloy ang mga pangyayari. Sa mismong digmaan, may malinaw na paghahati ng mga gawain. Israel ang nagwawasak ng command and control sa Iran, habang ang US ang sumisira sa pangunahing infrastruktura at pasilidad ng paggawa. Ayon sa mga ulat ngayong linggo, kasali rin ang mga mamamayang Iranian at hindi lang basta nanonood sa digmaang ito. Aktibo silang tumutulong sa Israeli Mossad sa pagdibigay ng koordinado, schedule at pagtuturo ng laser sa mga posisyon. Hinahabol na ngayon ng mamamayan ang rehimen ng Iran. At bilang resulta, nagkakaroon ng mga sitwasyon kung saan ang mga opisyal, sundalo at mga tauhan ng rehimen ay nagsisitakas, inaalis ang kanilang mga uniforme, nag-aahit ng balbas, tinatanggal ang lahat ng makakapagpakilala sa kanila at naglalaho papunta sa mga karatig bansa. Dahil dito, nawawala ang mga checkpoint, nagkakagulo sa impormasyon tungkol sa mga mataas na opisyal ng seguridad at ilang dosena ang napatay sa isang pag-atake ng Israel nitong Huwebes. At iyan ang dahilan kung bakit napakadelikado ng sandaling ito. Magkakaibang sinasabi ng Iran sa publiko, ang opisyal na hinihingi nito at ang totoong nangyayari. Sumunod, papunta na sa gitnang silangan ang US Marines at mga tropang airborne. Tuloy ang pag-atake ng Israeli at Amerikano, lalo pang tumitindi ang presyon. At tanging ang mga susunod na araw lang ang makakapagsabi kung saan patungo ang lahat ng ito. Ayon sa Israeli analyst na si Moshe Kovarsky, mas matindi ngayon ang kalituhan ng digmaan kaysa dati. Anaya, tinatago ng mga Iranian ang lawak ng kanilang pinsala. Sapat ang alam natin sa input para matantiya ang resulta. Sa ngayon, may humigit kumulang 20 bomber na B-1B at B-52 ng Amerika na nag-operate sa Iran. Target nila ang buong kadena ng armas at produksyon ng Iran. Nawasak lahat ng infrastruktura na ginawa sa loob ng mga dekada para sa ballistic missile, guidance system, solid fuel engine, sasakyang pandagat, anti-ship missile, Shahid, UAV, at submarino. Malaking bahagi ng mga underground missile city na ipinagyabang ng mga Iranian kamakailan ay nawasak ng mga bunker buster. May mga isinara at may ulat na nasuffocate ang mga operator sa loob dahil kulang sa oxygen. Isinulat niya na isang buong mundong militar at industrial ang sistematikong at walang tigil na binabaklas. Pero nangangailangan ito ng panahon. Sa kipot ng Hormuz, aniya, may mga paghahanda na. Sumisira sa Coastal Missile Battery ang 2 toneladang bomba. Sinisira ng mga Aten Warthog ang mga bangkang pangatake na matulin ng Iran. Malilinis ang kipot. Oras na lang ang hinihintay. Susunod darating ang mga armada ng Marines at Delta Force units, dala ang makabagong non-lethal discombobulator system. Target na ngayon ng isla ng Karaj, Abu Musa, Greater at Lesser Tanub, lahat ng estratehikong isla na sinakop ng Iran. Ito ang haharapin ng Iran sa mga susunod na linggo. Hindi pa natin nababanggit ang Air Force natin at serbisyong paniktik ng Israel na haligi ng apoy na gumagabay sa US military gamit ang tapang, pagkamalikain at target. Walang rehimen ang makakatagal sa ganitong antas ng puwersa. Sabi ni Kovarsky, sa mga kinakabahan sa bahay, itaas lang ang ulo. Tingnan mo ang laki ng nangyayari. Sabihin mo sa mga anak mo na nabubuhay sila sa makasaysayang mga araw.
Mga araw kung kailan ang Israel at ang pinuno ng malayang mundo ay tinatanggal ang banta sa kanilang pag-iral at pinalalaya ang mga inapo ni Chiro na nagpalaya sa atin. 2,600 taon na ang nakaraan. Ilang taon lang ang nakalipas. Parang hindi mapipigilan ang Iran, sabi niya. At ngayon, sabi niya, baliktad na ang lahat. Babagsak ang rehimen. Panahon na lang ang hihintayin. Opisyal nang sinimula ng IDF ang pag-atake sa mga tulay ng Ilog Litani sa Timog Lebanon na ginagamit ng Hezbollah para maglipat ng mga mandirigma, kagamitan at supply sa South Lebanon. Pagod na ang Israel sa mga bigong pangako ng gobyerno ng Lebanon, UN, Pransya at Europa na kokontrolin, dilimitahan, aalisan ng armas at bubuwagin ang Hezbollah. Ngayon, inutusan na namin ang mga tao sa Timog Lebanon na lumipat pahilaga at bawat bayan, bawat nayon sa lugar sa Timog ng Litani ay wawasakin. Katulad ng sa Gaza, lilika ang Israel ng buffer zone na walang Hezbollah. Sinikap ng Hezbollah tiyakin ang mga rutang patimog gamit ang armadong puwersa pero naneutralisa ang mga puwersang iyon ngayong linggo. 3 tulay na ang wasak ngayon at dahil wala na ang mga ito, mahihirapan ng husto ang Hezbollah na maglipat ng kahit ano papuntang Timog. Natuklasan ng mga Givati mandirigma ang mga posisyon ng anti-tank na may mga misil na iniwan ng Hezbollah habang tumatakas. May labanan. Matitindi ang laban, ngunit di maikakaila ang katotohanan. Mabilis na nawawalan ng teritoryo ang Hezbollah. Sobrang bilis, sa katunayan, na kinailangan nila ng tulong mula sa Iran. Nagpalipad ang Iran ng mga ballistic missiles sa Timog Lebanon ngayong linggo, tumama sa mga lugar na pinaghihinala ang may IDF forces. Na-intercept ang mga missile, walang naiulat na pinsala. Tapos na kami sa pagpigil. Ngayon, ginigiba na namin ang Hezbollah sa Lebanon. Habang nangyayari yon, nagbukas din ng bagong prente ngayong linggo. Inanunsyo ng Iraq na sasali ito sa digmaan kasama ang Iran. Noong Pebrero 28, tumulong ang mga proxy ng Iran sa Iraq bilang tugon sa pag-atake sa Iran. Inatake ng mga milisya ang mga target ng US at Israel ng daan-daang beses mula Oktubre 7, 2023. Tinarget nila ang mga sibilyang lugar ng mga Kurd at base ng Amerikano. Ilang taon na silang ekstensyon ng Iran. Ngayon, opisyal nang sumali ang pamahalaan ng Iraq kasama ang Iran. Ito ang Iraq na pinalaya ng US mula kay Saddam Hussein. 20 taon lang ang nakalipas. Ang Iraq na muling itinayo gamit dugo at pera ng Amerikano. Ngayon, lantaran ng kakampi ng Tehran ang gobyerno nila. Sa mga kaganapan sa Israel na yung linggo, nagkaroon tayo ng trahedya. Nagpaputok ang Israeli artillery gamit ang maling datos at 5 bala ang tumama sa kibbutz Misgav-Am sa Lebanon border na ikinasawi ni Ofer Moskovich, isang Israeli na magsasaka. Isang masakit at mapanirang pagkakamali. Sa araw din ngayon, nawalan din ng F-15 ang Estados Unidos sa Kuwait dahil sa friendly fire na itala sa video habang bumabagsak. Ito na ang ika-5 ganitong insidente sa Kuwait. Walang nagsasabing sinadya ito ng Kuwait. Walang nagpapakalat ng mga teorya ng sabuatan at walang sumisigaw na sinadya ito. Nagkakamali talaga tuwing digmaan. Kahit sa pagitan ng mga kakampi at maging sa sarili nilang mga puwersa. Kahit may pinakamahusay na teknolohiya at pinakadisiplinadong mga hukbo sa mundo. Sinasabi ko ito hindi bilang komento, kundi bilang isang taong nandoon na at naranasan ko mismo. Noong 1982 sa Damur, Lebanon, binumba ng Israeli Air Force ang aking paratrooper regiment, ang sarili naming Air Force. May 7 kaming kaswalti, nandun ako at nakita ko. Naramdaman ko ang shockwave. Naramdaman ko ang kalituhan, hindi makapaniwala at takot. Bunga ito ng tinatawag na kalituhan ng digmaan, ang malupit at magulong realidad na alam ng bawat sundalong nakaranas ng labanan at hindi alam ng mga komentaristang wala namang aktual na karanasan. Pero pagdating sa Israel, ang mga insidenteng ganito ay ginagamit para sa mga layuning pampulitika. Ang trahedya ay nagiging ebidensya ng sabuatan. At ang parehong mga tao na nakakaunawa ng friendly fire sa ibang lugar ay biglang binubuhay muli ang parehong paratang na inuulit nila mula pa noong 1967 ang USS Liberty. Trahedya ang friendly fire, pero bahagi ng digmaan. Ang USS Liberty lang ang nag-iisang insidente sa libu-libong pangyayaring pandigma sa buong mundo na iginigiit ng marami na sinadya. Dahil akma sa kwento, sinusuportahan ang kasinungalingan. Ang katotohanan ay simple. Ang digmaan ay kaguluhan, kalituhan, maling impormasyon, biglaang desisyon at mga taong nasa matinding presyon.
Iniimbestigahan ng Israel ang mga pagkakamali nito. Inaako ng Israel ang mga pagkakamali nito. Nalulungkot ang Israel sa bawat inosenteng buhay na nawala kahit ginagamit ito ng mundo laban sa amin. Hindi naghahanap ng katotohanan ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Wala silang malasakit sa mga namatay. Ginagawa lang nilang sandata ang trahedya. Gusto kong tapusin ito sa sinabi ni Dr. Doron Matsa na na-quote ko na noon. Habang nalalapit ang Pasko sa susunod na linggo, isang pista ng paglaya, may mahalagang pananaw na ibinabahagi si Dr. Doron Matsa. Pinaalala niya na sa Seder, hindi lang ang sinaunang pagtakas mula sa pagkaalipin ang ating inaalala. Bahagi ito ng mas malaking ideya, isang matagal na labanan sa pagitan ng moral na kaayusan at ng mga puwersang gustong wasakin ito. Sa kwento sa Biblia, hindi lang ito Israel laban sa Ehipto. Isa itong paghaharap ng pananaw na nakabatay sa katarungan laban sa pananaw na nakabatay sa kapangyarihan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipinakilala ni Pero ang sarili niya bilang isang Diyos at hinamon ng Eksodo ang buong sistema. Sabi ng Matsa, tingnan ng kasalukuyan gamit ang malawak na pananaw. Hindi lang nasusukat ang digmaan sa misil, pagharang at airstrike. Nasusukat din ang mga ito sa mga ideya at sa kinakatawan ng digmaan. Minsan, sinasadya talagang pabagalin ang proseso. Sa Exodo, paulit-ulit pinatitigas ang puso ni Paraon. Hindi dahil hindi tiyak ang resulta, kundi dahil kailangang unti-unting maipakita ang aral sa paraang mauunawaan ng mundo. Hindi sa isang biglaang dramatikong pangyayari, kundi sa pamamagitan ng mahabang pagpapakita kung ano ang itsura ng moral na kaliwanagan kapag hinarap nito ang isang sistemang nakabatay sa takot at pananakop. At sa ganung diwa ayon kay Matsa, ang kasalukuyang labanan laban sa Iran ay hindi lang basta isa pang digmaan. Bahagi ito ng mas malawak na laban para sa katarungan at katotohanan sa mundong nitong mga dekada ay madalas pumabor sa pagbaluktot, panunupil at karahasan. Sa kanyang paglalarawan, sumama na ngayon ang Estados Unidos sa Israel sa pagharap sa mga puwersang kaalyado ng mas madilim na pananaw sa mundo. Ang Iran, mga proxy nito, at iba pang pandaigdigang aktor na yumakap sa katulad na modelo. Katulad ng sinaunang kwento, hindi pantay ang proseso. May negosasyon, gaya ng pag-uusap ni Moises at Paraon. May mga dagok na parang salot. May katigasan ng ulo, panlilinlang, at pagtangging sumuko, tulad ng dinamika sa kwento sa Biblia. Pero ang punto niya ay ito, kung titingnan mo mula sa mas malayo, pamilyar ang pattern. Ang pagtutol, pagtigas ng puso, at palitan ng sagot ay bahagi ng mas mahabang kwento. Sa lumang kwento, nagtatapos ito sa biglang pagputol, pagbagsak ng mapaniil na sistema at pag-usbong ng bagong kalayaan. Ang mensahe niya, sa kabila ng kawalang katiyakan, negosasyon, presyon at takot nitong mga araw, ang sandaling ito ay bahagi ng ritmo ng kasaysayan. Isang ritmo kung saan nauubos din sa huli ang mga puwersang laban sa katarungan. At tinapos niya ito sa paalala na taon-taon nating binabasa sa Haggadah. Bawat henerasyon, may mga taong lumalaban sa mga Hudyo. Totoo ito noong sinaunang Ehipto. Totoo rin ito sa makabagong Europa at totoo pa rin ito ngayon. Ang kanyang pag-asa at ang pag-asang nasa kwento ng Pasko ay na kung paanong nakaahon ang mga Israelita mula sa makitid na kipot ng dagat na pula tungo sa bagong abot tanaw, makakaahon din ang mundo mula sa makitid na kipot ng sandaling ito. Paalala na mahaba ang kasaysayan, umuulit ang siklo at sa dilim, di pa tapos ang kwento. Ako si Daniel Seaman. Samahan niyo ulit ako sa Straight Up sa JNS TV Studios, Jerusalem, Israel sa susunod na linggo.